Magandang umaga mga katropa. Welcome sa ating panibagong vlog dito po sa proyekto ni Pangulong Marcos kung paano po ito pinapaganda ang mahabang Pasig River. Na ngayon, ito na po ang progress sa ngayon na isang malaking tourist spot sa sentro ng bansa, itong Maynila, na kung saan may haba po itong project na ito na 26 kilometers, no? Hanggang doon sa dulo ng mismong Pasig mga kabayan, sa siyudad ng Pasig, hanggang dito na po sa mismong Maynila. Masisilayan po natin itong pinaka rooftop nitong tourist attraction dito po sa siyudad ng Maynila. Yung napakaganda nitong disenyo, no? Parang nasa iba yung dagat po tayo mga katropa. Ito na po yung rooftop niya, no? Ito po yung karugtong doon sa kabilang side, no? Doon sa tapat ng Manila Post Office, no? Building na nasunog, na kung saan ngayon po ay pinapaayos na po ni Pangulong Marcos yung Manila Post Office, no, building, para ma-preserve din po yung napakatagal na pong building na iyon at panahon pa yon sa mga Kastila mga kabayan. So ngayon mga katropa, masisilayan natin yung pinakataas at bandang kanan po ay tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ayos nito hanggang matapos itong 26 kilometers, no, na may pundo po itong 18 billion pesos. Napakalaki pala mga kabayan, no, mga katropa. Marami din pong nababatikos nito kung yan daw po yung project nito kung nilaan pa lang sa pagbili ng kagamitan sa mga magsasaka, or mayroon din pong iba nag-comment sana po ay binili na lamang ng barko ng PCG para may pagtanggol ang West Philippine Sea laban sa mga bansang manakop dyan, no? Pero pinili pa rin ni Pangulong Marcos na laanan ng pundo itong kahabaan ng Pasig River, dahil ito po ang napakalaking tulong din po ito sa ating mga kabayan kapag tayo ay sobra na sa trabaho, kailangan natin na magpasyal, no? Pasyal lang po rito tayo mga kabayan, mga katropa, ay ito po ay nakakawala sa stress. Itong area na ito napakaganda. Once na ito ay matapos na talaga itong extension na ito, lilipat na naman yung ating mga kabayan na nagtrabaho rito sa doon sa dulo, lampas ng tulay dyan sa unahan, no? Ito na po yung disenyo niya sa ilalim mga katropa. Ay napakaganda naman eh. Lalong maganda rito katropa kapag gabi. Pwede kayong pumasyal rito pag gabi, safe naman po. May mga pulis po tayo rito, may mga bukod sa pulis, may mga security din po tayo rito. Ayan, kaya ito pong kontraktor nito ay tuloy-tuloy na po ang paggawa dahil po sa may pondo na po itong 18 billion pesos na ang project nito ay ang haba ay 26 kilometers po. Ayan. Marami din po ng batikos nitong project na ito dahil po daw ay madagdagan yung mismong ng Pasig River, no? Baka lalong aapaw yung tubig dyan. Pero yung pinaka-poste nito mga tropa sa ilalim ay hindi naman masyadong napakalaki, no? Makasagabal sa pagdaloy ng tubig dahil poste lang po itong bilog, no? Pero matibay, solidong bakal at semento. Kaya safe po itong project nito mga katropa. Yan po yung lamppost. Yan po ay yung mga gumagawa rito mga katropa ay talagang nakaka-proud. Ay taga Bataan pala, yung mga eksperto sa paggawa ng mga ganitong disenyo, yung mga design ng mga building sa Europa, no? Sila po ang gumagawa rin sa mismong new tourist attraction dito po sa buong Maynila, pati Makati, Mandaluyong, Pasig area, dahil ito po ay
buong Pasig River ay ilalagyan itong napakagandang project na ito. Kaya tsak na ito ay dunumugin ng ating mga kabayan, lalo higit sa Sabado at Linggo. Kaya makisilayan naman natin yung Jones Bridge. Ito po yung Jones Bridge mga katropa. Ito po yung pinapaganda ni Yorme Mayor Isko Moreno nung siya pa'y kalbo sa Metro Manila. Ayan po yung zone natin mga katropa, napakaganda rin naman Yang tuloy dyan sa unahan, yan po ay donation, no, ng China sa Pilipinas. Ayan, masisilayan natin yung Pasig River. Ganyan po yan mga katropa, hanggang dulo po yan. Mula doon sa mismong Pasig City, no? Hanggang dito na po yan, sa mismong Maynila. Kaya malaki-laki po pa pong trabaho nito. Hanggang papunta pa itong Makati, no? Pero pagdating doon sa mga area na yun mga katropa ay talaga namang lalo pong dadami din po ang tourist spot dyan sa Makati. Hindi lang po sa mga nagtaas ng mga building, bagkus sa ganitong project ay pwede pumasyal ang ating mga kabayan, no? Magmuni-muni sa tabi ng Pasig River. Sana po ang ating mga kabayan na mga nakatira dyan sa mismong Pasig River, sana po ay maging responsable. Yung ating mga basura, wag po tayo magtapon ng basura sa mismong Pasig River, nang sa ganun ay kaya-aya naman tingnan. Hindi lang po sa rito sa project nito, kaya-ayang tingnan bagkus ang tubig ng Pasig River ay talagang magtulungan tayong lahat para mas maganda tingnan sa mga mata ng mga turista, local at foreign tourist. Ayan po, sobrang ganda po ditong project nito. Nakawala sa stress, no? Kapag ikaw ay galing sa trabaho, pagod na pagod sa trabaho, pwede po kayong magtambay-tambay rin sa tabi ng Pasig River mga kabayan, mga tropa. At wag po kayong mag-alala dahil may CR po ito, ayan po sa dulo. Inaayos na po yung CR, no? Libre po yan at asahan natin na mayroon din po yung tagalinis para mapanatili yung kaaya-ayang amoy. Ayan po, napaganda naman tingnan. Sobra, mga kabayan. Kaya pasyalan nyo na to, no? Dahil napakalaki na rin po ito, mahaba na po ito mga katropa. Dahil ito po ay mayroong bike lane, pwede po kayo magbike sa mga hilig magbike, no? Dito po sa Pasig River.